Yo, what's up mga Lodges? Mega Peps TV, welcome po sa ating channel. Anak ng tinapay na naman, bumanat naman po ito si Auntie Claire. Sabi po niya dito, hoy gising, nagsumite na ng ICI report sa Ombudsman at DOJ. Wala pong natutulog sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Maniniwala po ba kayo dito na porsigido po sila talakayin itong flood control issue na to? Sabi po niya, mga Lodi, walang natutulog, pero dito po sa Senado, mga Lods, nabuking ni Senator Loren Legarda kung gaano po sila natutulog ng mahimbing, lalo na po dito sa DOE. Sobrang hayahay po ng buhay ng mga empleyado dito po sa DOE. Para masupalpal po si Auntie Claire na hindi na daw po sila natutulog para po sa pagtatrabaho. Ito po, katibayan mga idol. How many days in a week are you on site in your offices? We maximize the flexible working arrangement, but most of them ask me for exemptions specifically to perform their functions in addressing these matters. Ilan araw nga daw kayo nagtatrabaho? Ilang oras? Yun yung tanong eh. Paligoy-ligoy pa eh. Ang DOE at ERC, ilang days ang in the office? Ilang araw? Every day po kami, pero yung It's the General. policy. Ano yung patakaran for everyone else? Everyday daw po sila, pero, may pero mga idol ha. parang one po nga yata, or What's one? 1 day. One day what? One day, Work in the office. one day work from home or one day on site? Yeah. Yeah. Wait, One what's day that? work on site. One day lang. Opo. Paano nagtatrabaho yun? Karabihan. Yun nga po. They have to defend sa akin po. Isang araw, nagjo-duty sa opisina. Tapos, yung ibang araw niyan, mga Lodi, work from home. Wow, bravo. Nagtatrabaho talaga ang mga empleyado ng gobyerno. Paano na lang ang pagtalakay dito sa flood control issue na to? Ano na, Madam Claire? One day, teka, sandali ha. O teka, ang Senado, wag kayo umangal ha. Wag kayong maiinggit dyan at sasabihin nyo bakit sila. Ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa isang linggo. Anong dahilan yan, mga Lodi? Bakit naman ganun? Sinisweldohan kayo ng napakalaki, pinopondohan kayo ng taong bayan para magtrabaho at gawin ang tungkulin ninyo. Pero bakit naman ganun? Isang araw sa opisina tapos the rest is history? Anak ng tinapay naman, ganito talaga nagtatrabaho ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Grabe, porsigido, no? Tapos half day pa yung secretary mo pumasok kanina. Hindi, Kaya pala ganito, walang nagtitimo ng krisis. hindi, Bakit ganon? hindi po. Hindi, kasi sabi nga nyo, so sinasapuso nyo yung pagtitipid. Kaya one day lang in a week ang pasok nyo. Grabe magtipid ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., no? Tinitipid nila ang taong bayan para pagsilbihan, pero hindi po sila nagtitipid para kulimbatin ang pera ng taong bayan. Ganyan ang katotohanan. Tapos yung mga tasong talangka dyan, panay depensa pa. Kasama po ito si Auntie Claire, oh. Puro depensa. Grabe na po. Kahit klarong-klaro na mga idol, pinagtatakpan pa rin. Himod puwet talaga. Anong sabi dito ni Madam Claire Castro, ha? Ito ha, galit na galit siya kay Congressman Erice. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Bakit Kung nga ba? ayaw niya ng version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Debate. Bakit daw po ang Pangulo ang sinisisi? Sino ba dapat ang sisihin sa nangyayari dito sa ating bansa? Anak na tinapay, klarong-klaro na mali talaga ng Pangulo. Pagkukulang ng Pangulo, ba't sasabihin mo bakit sinisisi ang Pangulo? Tapos kapag may nagreklamo, sasabihin nyo, dedebatehin. Paano mo dedebatehin ay lahat kayo magkaalyado? Walang nakakapagsalita sa loob ng Kongreso. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niya. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Kanino ba talaga dapat isisi? Lagi mo nang sinasabi na nakakapagtaka. Lagi ka na lang nagtataka. Klarong-klaro naman talaga na hindi kataka-taka na itong Pangulo natin, wala talaga mabuting landas na ibibigay sa atin. Pero puro kayo pagtatanggol.
Na tinapay. Nasabihin nyo, idedebatehin dyan kung anong kinalabasan nito. Alam naman natin ang magiging resulta. Majority dyan, puro mga kaalyado. Alam nyo ba mga Lodi kung bakit pa naitanggol to kay Bongbong Marcos Jr.? Ito, papakita ko lang sa inyo mga idol ha. Oh. Ayan ayan ako. Hello po. Oh. Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Grabe naman yung kiling ni Auntie Claire dito. Tingnan nyo naman, ginawakan siya ni PBBM. Paano hindi mo naman pagtatanggol? Lagot ka dito kapag nakita ka ni Madam Lisa. Baka pagsilosan ka pa dyan. Ayan naman pala yung dahilan mga Lodi. Bakit sobrang tanggol na tanggol siya dito kay PBBM? Imbis na magsalita siya sa nangyayari sa ating bansa, puro pagtatanggol. Halatang halata mga Lodi, hindi po yan ang gawain ng isang takapagsalita ng Malacanang. Yung tipong magiging attack dog ka na lang habang buhay. Anak na tinapay, hinawakan ka lang, kinilig ka na. Grabe naman talaga, oo. Namayo ako dahil. Eh, grabe. For 3 days. For 3 days. Oh, grabe naman talaga. Yung matitigan, mga idol. Sana makita ni Madam Lisa to, oh. Kinikilig, no? Ano, tinapay, paano mo namang hindi pagtatakpan, pagtatanggol? Eh, ganito pala kakilig kapag nakita niya si PBBM. Nung tinanong pa si PBBM, mga Lodi, anong gagawin niya? Dahil sa patuloy na pagtaas ng ating petrolyo, hahawakan ba niya ang mga kumpanyang ito? Sinabihan niya lang na maraming salamat, PBBM. Ayaw niya pagsalitain. Oh, kaya naman pala, ganito palang nangyayari. Oh, ito, sabi mo, Madam Claire Castro, didebatihin yan bago pagdesisyonan. So, ito, didebate ba ito sa Kongreso? Ito po yung mungkahin ni Sandro Marcos, work from home dahil daw po sa krisis sa langis. Kaya naman pala ang lalakas ng loob ng mga empleyado ng gobyerno dahil naman pala dito binibaby yung mga empleyado. Tapos yung sahod, mga Lodi, ganun pa rin. Saan yung pagtitipid doon? Kung ako sa inyo, Sandro Marcos, bawasan nyo ang mga sahod ninyo, mga wala naman kayong ginagawa dyan. May mga bonus-bonus pa kayo, lalo na pag Pasko. Yung ginawa ng tiyuhin mo, na binigyan ng bonus. Ano na tinapay, pera nyo ba yan? Pero inyo mga Lodi walang pandemya pero work from home sila. Kaya ang dami talagang umalma. Ito mga kawani ng gobyerno na gusto pong hayahay ang kanilang trabaho tapos palalabasin dahil daw po sa krisis ng langis sa ating bansa. Sino na magsisilbi sa taong bayan? Kung half day lang pala mga Lodi ang magiging trabaho nila. The rest work from home na. Saan nilagay yung utak doon mga Lodi, no? Nag-half day ka, ganun din gagastos ka rin ng gasolina. Uuwi ka rin, ganun pa rin yung sahod. Half day work from home. Ang lupit talaga ng administrasyon na ito mga Lodi. Kaya po naglabasan yung mga magagandang meme, no? Sabi po dito ni Alan Dalmasio, salamat Sandro Marcos, naging work from home ako dahil sa'yo. Nadimonyo na. Biruin mo mga Lodi kung magiging totoo to Pati yung mga gwardiya work from home. Ano yan? Magbabantay sila via CCTV? Eto pa, malupit mga Lodi. Sobrang natawa talaga ako dito. Hindi daw po pabor ang isang netizen dahil mga Lodi, imbalsamador daw po ang kanyang tatay. Ayaw ko magdala na siya ng patay sa bahay. Work from home, imbalsamador. Ang lupit mo talaga, Sandro, no? Ang gagaling ng mga panukalang ginagawa ninyo. Talagang naaayon sa ating bansa. Ikauunlad po ito ng ating bansa. Pero inyo si Tatay Duterte mga Lodi nung pandemya, hindi po niya binigyan ng pagkakataon na maging hayahay ang kanyang mga empleyado sa gobyerno. Bagkus, lalo po sila nagsumika para magabayan ang ating mga kababayan na apektuhan ng pandemya. Pero dito mga Lodi, yung gyera pa sa ibang bansa, dahil nga daw po may kakulangan na po tayo sa langis, mag-work from home sila para po makatipid, anak ng tinapay. Woo! Grabe yung pag-iisip to mga Lodi. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo pa ganitong klase ng mga pamamahala na wala talagang direksyon, talagang lumulutang lang yung mga utak, iboto nyo ulit para wala na talaga, wala nang pag-asa ang bayan natin. Pero kung gusto nyo magbago uli ang ating sitwasyon, umunlad tayo, sa 2028 mga Lodi, BP Sara Duterte, iboto nyo presidente. Tiyak, lahat ng mga may kasalanan sa ating bansa, makukulong yan. Hahabulin yan ng batas sa ating bansa. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Kilig na kilig si Auntie Claire Duterte pa rin.